Oh, ayan, 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 ayan. So, ito po, ayan. Relax lang. Take your time, take your time. Ito na. So, tinanong po kanina si Marcos tungkol ho dito kay Morales kung ano masasabi niya. Alam mo, ito ang sinabi niya, you know, this fellow is a professional liar. Parang jukebox yan eh. Basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantahin yan. Walang saysay. O, yan po yung sinabi niya. So, ibig sabihin, dininay niya. Okay? So, demanding ng iba dito, oo nga eh. Sino man ang gano'n dyan? Ito tagal pa may work ako. Sabi niya, sige di, kakaya naman kay ate, tanggalin na lang natin si ate para makapagtrabaho na siya sa gabal tsaka sa work niya eh. Ito naman, ito po so sinabi nito, you know, this fellow is a professional liar. So tinawag niya pong si Morales na professional liar. At may mga nilabas ng dokumento na kung saan may mga kaso at natanggal ho sa serbisyo si PIDEA, dating PIDEA Morales. Alam nyo, expected na po yan. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ganito yan eh. Kaya dapat napaka-importante. Ano ang plano nung naglabas nito? Kasi ngayon, ang dating, ano po siya? Nag-deny na po si Marcos. Okay? Ngayon, yung naglabas na si vlogger na si Maharlika, syempre, it's against yung sinabi ni Maharlika at sinabi ni Marcos. Tayo, naniniwala dito kay Maharlika. Yung mga pro-Marcos, naniniwala kay Marcos. Tama, mali? Di ba po? Para wala malinaw. Hindi natin sinasabing hindi tama yung kay Maharlika. Tama. Sa tingin natin. Si Bato nga mismo sinabi niya, tunay yan, dokumento na yan. Okay? Pero ito ang problema natin dyan. Ano ending nito? Sino ho ba ang nag-akusa? Tama, mali? So, ang nag-akusa po o yung sinasabi natin ay si Maharlika, ngayon, kailangan niya pang maglabas ng ebidensya. Kasi remember, para lang sa kaalaman ng iba dyan, we are not trying to convince one another. Intindihin natin to. We are not convincing one another because we are already convinced. Bakit ba natin inilalabas to? Bakit ba nilalabas ni Maharlika ito? Because you are trying to convince other people. Tama, mali? Tayo, kailangan po pa ba kayong i-convince? Tanungin ko kayo, kailangan po ba kayong i-convince? Di ba we already have a judgment on this? Tama, mali? So, yung mga tagalabas, yung mga hindi aktibo sa politika, ano kaya ang maaaring pakiramdam nila at sasabihin nila? Di ba po? Ano sa tingin ninyo? Meron si Maharlika, meron si Marcos. Ano kaya ang totoo dyan? Di ba? Tatabihin nila, may ebidensya ba? Yun kagad ang tatanungin nila eh. May ebidensya ba? Kasi gano'n naman ang dating nito eh. Kaya pala ito nag-akusa. Ulitin ko po. Makinig kayo. Ang punto natin dito ay yung mga tagalabas. Hindi ang bawat isa sa atin. So, maaaring ang sasagot ng isa dyan, nung iba dyan, bakit hindi magpa-drug test? Tama, mali? Di ba? Tama. Drug test na, bla bla bla, drug test na. Ang tanong, sa tingin nyo ba magpapadrug test si Bongbong Marcos? Malamang, hindi. O kung magpa-drug test man, mas lalong maiipit. Bakit kanyo? Siyempre, lalabas dyan negative. Tama, mali? Pag lumabas dyan ngayon negative, ano ngayon ang iisipin ng mga taong nasa labas? Tingnan nyo na, negative eh. So mali yung nagchichismis. Naintindihan na natin? Isipin nyo na mabuti ito ha.
wag ho tayong mas-stuck doon sa utak natin. Ang isipin natin, yung mga taong hindi ho namumulitika, hindi ho mahilig sa politika, wala hong pakialam, sila ho'y nabubuhay lang sa mundo na ito para magtrabaho sa kanilang pamilya. Pag nakita nila yung drug test, sabihin na natin, nagpa-drug test uli si Bongbong Marcos. Siyempre, negative ang lalabas. Alam naman, maglabas siya ng positive. Di ba? Oh. Anong mangyayari? Oh. Diretsuhin mo na kami, Lods. Ano ba gusto mo sabihin? Mag-isip kayo. Ayun, ang galing nitong isa. Parang balik tayo doon sa 2022 na napasok at daanan, hinila mga DDS para magbudol. Malami naman sino ang pabalintong mga ka-DDS. Yun na nga, ito na nga nangyari. Ang gulo mo, Banatbay, sabi nito isa. Kasi mag-isip tayo. Tandaan ninyo kaya nga ang intro ko dito, ilabas natin ang sarili natin sa eksena. Kasi tayo, naniniwala naman na tayo Di ba? Naniniwala na tayo. Ang tanong, yung iba na kinukumbinsi natin. Kasi paano magtatagumpay ang isang revolusyong mapayapa kung hindi tayo makakakumbinsi ng kasama ng mga ibang mamamayan? Hindi ho natin kakayanin na tayo-tayo lang. Naintindihan natin? Paano natin makukumbinsi? So magpapadrug test. O nagpa-drug test, negative. Anong magiging itsura natin ngayon? Tingnan nyo na, negative O. Ano ending? Yun, tama yung sinabi ni Master Judea. Maglabas na kung may ebidensya. Yun ang problema kasi yun, it's the words of Morales and the words of BBM. Sino sa tingin ninyo mas papaniwalaan ng mga taong walang pakialam sa Duterte supporter, walang pakialam sa pro-Marcos loyalista? Sila po ay nabubuhay lang para sa kanilang pamilya. Sino sa tingin ninyo mas matimbang sa kanila? Siyempre kahit pa paano mas matimbang sa kanila si Marcos. Naging presidente, binoto nga nila Di ba? So ang punto dito, yan, tama yung sinabi ni Master Judea, nagmumukha tayong tanga kasi palo tayo ng palo. Pideya! Pideya! O, binato tayo ngayon ni Marcos ng, eto kaso niya, pak! Eto, mga ebidensya, pak! O, naglabasan na Naglabasan na yung mga kaso niya, pati nga yung nakita ko ewan ko kung nakita nyo, kasi buksan nyo mata ninyo. Punta kayo sa Twitter, makikita nyo lahat naglabasan dyan. Si Morales, nakikinig kay PRRD. Nandun siya sa crowd. May nilabas doon, pati yung may hawak siyang ganun. Yung mugshot niya. So ano sa tingin ninyo ang iisipin ng mga Pilipinong hindi concerned sa politika? Ay, tangina. Kaya pala yan nanggaganyan kasi Duterte supporter yan. Kaya pala nanggaganyan yan kasi may kaso yan. Oh, 'di ba 'yun ang iisipin nila okay, sabi naman nito isa, majority ng tao naniniwala kay Morales pero hindi nila alam paano babaguhin ang gobyerno. Saan mo na nalaman yan? Nagkaroon ba ng botohan? Na mas naniniwala sila kay Morales? Huwag naman tayong magpakaloko sa sarili nating propaganda. Alam mo, wag ho kayong sarado isip. Isa lang ang sinasabi ko dito, simpleng-simple. Dead end ito. Trap ito sa atin. Trap po ito. Maniwala kayo sa akin. Magiging trap sa atin to. Isipin nyo pag napuwersang maglabas ng drug test yan si Marcos at negative yung inilabas, sige, paano na? Unless magkaroon talaga ng may ebidensya. Oh, di ba? Sabi nga nung iba, para matapos, ilabas yung video at photos. Yan na nga matagal nating sinasabi. Banat, anong point mo para mapatunayan either positive or negative siya? Sakit sa bangs itong ibang mga tao na nagko-comment dito. Ako, hindi ko na kailangan patunayan sa sarili ko. Dahil alam ko na yan 2022. Kaya nga hindi ako nangampanya, di ba? Round table.
Sinabi ko na rin yan kanina paulit-ulit. Ano ngayon ang point na mapatunayan dito? Kaya nga kaya nga pag napatunayan, ano mangyayari? Tanungin kita. Kunwari, naglabas ng negative. Sa tingin mo makukumbinsi natin yung ibang tao? Hindi. Yun ang punto ko dito. How can we convince other people to believe on our cause? Kung ang inilalabas natin ay trap po ito. Gets ninyo? Sa tingin ninyo, pag nagpa-drug test si Marcos, ano ilalabas niyan? Positive? Ano ba tayo? Tanga ba tayo? Kayo lang pala. Siyempre ang ilalabas niya negative. Anak naman tayo ng wewe. Tapos hashtag pa tayo ng hashtag. Drug test now, drug test now. Kung gusto ninyo na makonvince ang tao, ang magandang i-hashtag yan, ilabas na yung video. Diba? Yun po ang matindi na. Paligoy-ligoy tayo para tayong tanga dito. Ito. Di ko nga maintindihan Gusto nyo magkomento. Ito dito pala nakita ko na sabit Sabi ko, bakit di ka nagsasalita Marcos tungkol sa PDEA? Nagsalita na. Naniwala ba kayo? Hindi. Nagkaroon lang siya ng chance to defend himself. Magpa-drug test na. Kung magpa-drug test yan, bukas na bukas din. Maniniwala ba kayo? Hindi rin. Yung mga ibang tao na tinatry natin i-convince, lalo tuloy tumitibay sa kanila, ay oo nga, hindi pala totoo to. Diba? Gusto nila live drug test na imposible. Ganito mga to. Kaya nga, ang punto ko dito, ito, trap to. Trap to convince other people. Again not the political people. Yung mahilig sa politika. Yung ibang tao, magiging trap to sa atin. Makukumbinsi pa ibang tao na we are just chismosa. Di ba Yun ang katotohanan yan. So anong the best niyan? Ilabas yung video. Ilabas yung picture. Hindi ako, picture madali kasi i-edit Video lang. Yung picture madaling ilusot yan. Audio? Naku po. Ngayon nga nakikita nyo yung audio na yan, yung palusot ng AFP. Pasensya na AFP pero hulog kayo dito sa bitag. Boss, ano yung video? Video namin ni Ivana. Ay, hindi, sorry. Yun na nga Aliyah, wag pong paulit-ulit ha. Wala po akong plano, single po ako. Alam mo Jasmine, eto makinig ka Jasmine. Tama yung sinabi mo. Sa susunod yan, wala nang maniniwala kasi puro ngaw-ngaw lang tayo. Eto, ewan ko, sino sa inyo dito ang bata na kiniwentuhan kayo na huwag kayo magsisinungaling? Yung kwento na yun, yung si Pinocchio, yung sinasabi, yun, yung kwento ni Pinocchio pero ginawang Filipino version. Yung sumisigaw siya na may sunog, tapos wala naman palang sunog. Hanggang eventually, nagkaroon na talaga ng totoong sunog, wala nang naniwala sa kanya. Yun po ang mangyayari dito mga kababayan. Ako, concern lamang po ako Concern po ako sa mga kasinungalingan o yung mga, not kasinungalingan, yung mga maling diskarte natin. Yun ang totoo Di ba sana magising-gising na po tayo sa katotohanan. Dahil, alam nyo, hindi ko nga alam kung asan yung kumpas na to kung kaninong kumpas to Ito ba ay kumpas ng kampo ni Marcos? O baka naman para lang magkaroon ng content? O sabi nito isa, tingin ko nga trap.
Paano kung nagpa-drug test, negative nga lahat? Wala nang maniniwala kung merong video, bakit hindi pa ilabas? Baka naman wala. Alam mo, yan ang gusto ko sa mga banateros, matatalino. Matatalino. Tama ka dyan eh. Oh, halimbawa, tama sa sinabi nito ni Romy. Ang galing ni Romy Odin. Paano kung nagpa-drug test ang presidente? Negative. Oh, sabihin na natin ha. O sige, live test. Ala naman sumunod tayo sa CR. O kaya sabihin na natin, kinuha yung buhok para talagang matindi. Pero for sure, magne-negative pa rin yan. There are ways to do it kung papaano. Yung ang Comelec, sinasabi ninyo, nandadaya eh. O, di ba? O, paano pa kaya yung ganyan test na sino nakaupo, saan magpapadrug test, sino magdadrug test, siguradong pagdududahan lang at siguradong negative ang ilalabas. Kung hindi negative ang ilalabas niyan, ay may pambihira naman si Marcos. Siyempre negative ang ilalabas niyan. Pag nalaman ngayon na negative ng taong bayan, ano sasabihin? O tingnan nyo na, negative. Pag lumabas yung video, ano sasabihin ng tao? Peke yan, negative nga si Marcos eh. So naging trap lang. Lalo pang tumiba yung credibility ngayon. Tama, mali. O. Kaya nga sana in the first place mag-isip tayo. Sana wala na yung pabitin-pabitin na may video, alam mo, pinagtatawanan na tayo ng ibang tao eh. Mga tao, hindi ko sinasabing oposisyon hindi ko sinasabing mga pro-Marcos loyalist ha. Yung mga tao na walang pakialam sa awayan ng Marcos Duterte. Ang sinasabi nila, ano ba yung video na yan? Ang tagal naman yung video na yan. Ano ba yung PDEA na naman na yan? Ganun na yung thinking nila eh. Di ba na parang, what's happening? Ang gulo na. Kasi nga, sa totoo lang, ulit-ulit ko na sinabi sa inyo eh. Someday, ibabalik ko tong video na ito sa inyo at sasabihin ko sa inyong sinabi ko na ito sa inyo. Galaw ito, walang iba kung hindi rin sa loob ng Malacanang. This is a move of a Trojan horse. Political tactic ho itong ganito. Maniwala ko kayo sa akin. Darating ang panahon, sasabihin ko na naman, ilang beses ko na sinabi yung I told you so. Sasabihin ko uli yun sa inyo in the future. Tingnan ninyo. Pakinggan muna natin.